nandyan ngayon sa Luwasan Bonifacio na sumusuporta sa tatay ko na binigay sa dayuhan at pinadala sa Netherlands doon sa ICC ng itong administrasyon na ito. Magandang araw sa inyo. Mahirap yung sitwasyon namin ngayon. Gusto ko sana na nandyan ako. Yun nga lang, may binabantayan ako ng syudad, itong Davao, dahil ako ang alkalde dito ngayon, so hindi ako makapunta. At medyo pakiramdam ko, may gagawin sila dito sa lugar, kaya hindi muna ako makapunta dyan sa ayong hindi ko kayo makikita at makakausap ng personal. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa tatay ko. Gusto namin siyang makita, makabalik ng Davao at makauwi sa bahay niya, sa kwarto niya. Wala namang ibang gusto yung tatay ko kasi mag-birthday na ngayon 28, 80 anyos na. Yung gusto lang talaga namin sana na bumalik na nandyan pa, hindi, yung humihinga pa. Kung may kasalanan man talaga siya, sana naman talaga, dahil Pilipino naman tayong lahat, dito na lang sana yun, sa mga korte natin, husgahan yung tatay ko. Masakit doon, hindi na namin nakikita ngayon. Kung magbibisita kami, pupunta ba kami ibang bansa, mahirapan. So, gusto ko lang sabihin talaga, nakita ko lang, simula nung kang KOJC pa, yung Pastor Kimboloy, hanggang dito sa sa tatay ko, abusado talaga. Abusado, tapos ayaw dumaan sa saktong proseso. Medyo kailangan natin mag-ingat ngayong panahon na ito dahil kailangan natin tingnan yung sitwasyon ng maayos. Kasi ako, nakakarinig lang ako ng mga istorya ng Marcelo. Pero ngayon, hindi ko alam kung ito na ba yun. Pero sa nangyayari at nakikita ko at nararamdaman ko, para sa Marcelo na naririnig ko noong panahon. Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karamaldumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay niya na senior na ewan ko lang. Pero gusto ko lang na tingnan nyo ng maayos yung sitwasyon at mag-ingat kayo sa iba kumilos yung liderato ngayon. Yung mga pulis na uutusan, wala magawa. Siyempre, trabaho Manila. Wala naman talaga dyan sa mga maliliit na ranggo yung andyan naman talaga kung sino yung nagpapatakbo. So mag-ingat kayo dyan. Again, gusto ko lang magpasalamat kasi wala talaga akong, hindi ko alam talaga sabihin ko sa inyo kasi apektado talaga ako ngayon, yung pamilya namin sa nangyari. Yung gusto lang namin makita yung former President Binong.
So malaking bagay, lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat ng suporta na pinapakita nyo. Malaking bagay yun sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Mabuhay kayong lahat.